Paano nga ba makapasa sa medical exam papunta dito sa Taiwan? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video, bibigyan ko po kayo ng tips kung paano makapasa sa medical exam kapag once na nandyan kayo sa Pilipinas papunta dito sa Taiwan. So ano po ba yung mga napagdaanan or pinagdaanan ko before nung nakapasa ako sa interview, and the next step is medical examination. And disclaimer lang po, yung sasabihin ko sa inyo is based lang po sa naging experience ko before. Kasi baka may magsabi sa akin dyan na, ayaw, may mag-comment sa video na to, sabihin, bakit nung sabi, hindi naman ganyan. Guys, yung sinasabi ko po, or yung tinuturo ko po sa inyo is na-experience ko po talaga mismo. Kaya, so ngayon, nandito na ako sa Taiwan, nagtatrabaho. So, ibig sabihin, para sa akin, is effective yung mga ginawa ko kasi, meron kasi talaga akong mga ginawang white lies para makapasa sa medical examination. So guys, alam naman ho natin na napakahigpit po ng medical dyan sa Pilipinas. Kapag once na bumagsak ka sa medical exam, wala na tayong pag-asa makapunta dito sa Taiwan, and also, sayang yung bayad. Alam niyo ba guys, para sa akin is, medyo nanghihinayang ako sa bayad kasi almost 12,000 mahigit na po yung ginastos ko nung nagpa-medical ako dyan sa mga medical clinic sa Pilipinas bago ako makapunta dito sa Taiwan. So, hindi ko na po patatagalin. So, ito po yung mga una kong ginawa. Before po ako nag-apply, no, nagbabalak pa lang po ako, I do research kung paano mag-apply dito sa Taiwan. And also, ang ginawa ko na nun, since nagbabalak na rin naman ako mag-apply, naging health conscious na po ako. Kumbaga, iniwasan ko po yung mag-inom-inom muna. Although hindi naman ako talaga pala inom, pero meron kasing occasional, so hindi ko muna yung ginawa, no, nung babalik na ako mag-apply. So, kumain muna ako ng more prutas, vegetables, iwas muna ako sa karne hanggat maaari, pero hindi naman kasi maiiwasan talaga. Pero as much as possible, kung kakain na kayo ng karne na minimal, maganda po yun. At lalong-lalo na po, umiwas muna kayo sa mga street foods kasi alam niyo naman sa atin dyan sa Pilipinas, hindi naman maiwasan na makontaminate po yung mga street foods since nasa gilid po siya ng kalsada binibenta. Hindi ko naman sinasabi na madumi siya at all, di ba? Pero the contamination kasi, mas ano po kasi siya, mas prone siya sa contamination since nasa street nga po siya. So, yan ang ginagawa ko para naman po makapasa ako sa X-ray. Although, hindi ko naman po guys sinasabi na masama po yung ginagawa ng iba na habit na uminom po sila ng sterilized milk bago po mag-undergo sa X-ray. Although, wala namang mawawala doon. Pero for me kasi, hindi po talaga siya nakakatulong kasi nga wala naman siyang direct contact sa baga. Kasi pag uminom po kasi tayo ng sterilized milk, doon po yan kasi sa tiyan natin, and doon sa intestine po natin yan may impact. Wala po talaga dyan sa baga. Ang pinaka tips ko po sa inyo para makapasa po kayo sa X-ray is kapag, di ba guys, napapansin nyo sinasabi po yan ng nurse or yung radiologist na hinga malalim. Doon po kasi yan talaga nakikita yung tama nyo sa baga. For example, ganito po. Pag sinabi niyang hingang malalim, huwag po kayong huminga malalim. Pero just pretend na huminga po kayong malalim. Ano nyo lang po itong balikat nyo para makita nyo na gumanon kayo, nag-inhale po kayo. Kasi kapag once na nag-inhale po talaga kayo, yung lungs po kasi natin, na-expand po yan. And kapag na-expand po yan, makikita po kasi doon yung mga problem. Okay, wala mo ko sinabi na na mas maganda na rin talaga na makitaan ng problem. Pero once na nag-apply kayo dito sa Taiwan or sa abroad, napakahirap po kasi na, di ba, na baliwalain yung gastos kasi hindi po ganun ka, okay lang sana kung 500 lang yan, gagastos kayo ng 12,000 to 15,000 sa buong medical, tapos mayayari lang kayo dun sa X-ray. Guys, para sa akin, nanghihinayin po ako kasi hindi naman ako mayaman, kaya nga tayo nag-abroad. So, I suggest, kung gusto nyo ng treatment para, kunyari, may tama yung baga nyo, pagdating nyo dito sa Taiwan. Kasi dito sa Taiwan, kapag once na nakitaan kayo ng problema sa baga, hindi mo kayo pauuwiin Ititreat po yan dito. Yan ang kagandahan dito sa Taiwan. Hindi yan kagaya sa ibang bansa na kapag na problema ka sa medical, pagdating doon, ipauuwiin ka. Dito po sa Taiwan, hindi. Ititreat po yan hanggang sa maging okay po kayo. So, ulitin ko po, huwag po kayong huminga malalim. Just pretend na nag-inhale kayo para hindi po tayo sumabit sa X-ray. Next naman po is sa stool. Okay,
Guys, pagdating po sa medical clinic, kung saan po kayo itetest, marami po kasi kayo. Okay? Yung CR po doon, ang baboy. Makikita mo lahat, halos lahat sa CR, may mga tae. Guys, hindi po kayo makakapagbawas ng maayos doon. I suggest magdala po kayo. Although sinasabi po yan sa sa agency na huwag kayong magdala ng stool or specimen. Pero I suggest, yun guys, sinasabi kong white lies, magdala pa rin po kayo. Kasi, ang hirap po talaga doon magbawas. At saka, nakapila. Pero, madami po talaga gumagawa niya na nagdadala po talaga sila. Guys, mayroon po kasi expiration ang specimen. Dapat po, 24 hours, masisira na siya. So, hindi na siya maayos at makikita na po sa laboratory na na-expire na po siya na 24 hours na ago na mula nung nilabas sa katawan natin yung stool. Kaya, I suggest, ang mas okay is 8 hours. 8 hours po mula nung nilabas natin siya sa katawan natin is laboratory o ma-test na po siya. Kaya ang ginawa ko nun, nung nasa Laguna ako, 5 a.m. nilabas ko na siya and 6, 7, 8, 9. Sakto, 9 yung medical. So, 4 hours lang siya. So, okay pa rin talaga siya. So, yun, para hindi na po kayo mahirapan sa paglabas ng dumi kapag once na sa clinic kayo. For example, mahirapan kayong tumayo dun sa clinic. Nag-antay, ang haba-haba ng pila, iisa lang ang banyo dun. So, isang oras mag-aantay yung mga nakapila. Siyempre, maninibago ka, tandaan mo, kahit nga tayo pumunta sa ibang bahay para magbawas, di ba? Hindi naman tayo nakakabawas kaagad kasi nga minsan nanibago, namamahayupot natin. So yan, magdala po talaga kayo ng stool. Pero yung sa ihi naman, wag na, much better talaga na bago yung ihi kasi minsan inaano din nila yan na kapag mainit, mas maganda kasi kapag once na hindi na mainit, ibig sabihin nagdala kayo ng sarili ng ihi. And next naman po is sa eye test. Yung eye test naman po is yung titingnan na lang yung kaliwa, kanang mata, kung malabo, hindi. I suggest, huwag niyo po ilapat ng maigi yung kamay nyo. Kasi pag nilapat nyo po yung palad nyo, pag tanggal nyo po yan, magiging blurry na po ito at magkakaroon po kayong problema. And also, kapag once na mag-medical na kayo, kung meron kayong salamin o nakasalamin kayo, dalhin nyo po. Kasi sinasabi naman po yan ng nurse doon or yung nag-a-assist na mas maganda, dalhin nyo yung salamin nyo. Pagdating naman po sa dental check-up, guys, wag ho kayong magpa-dental sa loob kasi ang mahal. Okay? Kung meron kayong sirang ngipin, okay, ipabunot nyo na yan o ipapasta nyo na po yan sa labas. Kasi kapag once na doon nyo po yung pinabunot o pinapasta sa clinic, ang mahal po, times 2, times 3 po yung singilan doon. Although wala namang problema eh. Actually, may nagtatanong rin kung okay lang ba may brace. Yes, okay lang po may brace kapag once na nagpa-medical kayo dyan sa Pilipinas. And kung mayroong mang sira, ipapaayos lang po yan. Sasabihin naman na wala namang bumabagsak sa dental eh. Pero yun nga, ang treatment kasi doon, like for example, sabihin, okay lang ang pastahan to, ang mahal. Kaya mas maganda kung mag-apply na rin naman kayo at bago kayo mag-medical, edi ipapasta nyo na kung meron kayong mga minimal na sira at kung kailangan talaga siyang bunot, ipabunot nyo na. Pagdating naman po sa tattoo, kasi syempre meron namang iba na mga non-visible tattoo, tapos sinasabi ng agency na dapat walang tattoo kasi geto ganyan yung company, mahigpit. Tapos sasabihin, tatakutin pa kayo na makikita yan sa medical. Guys, yes, makikita yan sa medical. Pero hindi naman sinasabi ng doktor na may tattoo kayo. Okay, see, it doesn't compromise your medical naman masyado kung may tattoo kayo. Kasi marami naman akong nakasabay dati na maraming tattoo, pero sinabi nga sa amin dito sa Pilipinas is bawal dito sa amin ang may tattoo, pero marami namang may tattoo. Pero ano lang nga lang, non-visible. Nakapasa naman sila. Ibig sabihin, hindi naman kasi nilalagay talaga ng doktor or yung pinaka-final check-up doon sa medical kung may tattoo kayo hindi. So yun mga idol, sana nakatulong itong video ito. Don't forget to hit the subscribe, pa-like, and pa-share na rin para ma-notify yung mga kapwa natin aplikante yung nagbabalak mag-apply dito sa Taiwan.